Umpisahan na po natin ito. Magandang balita muna ang iumpisa natin, mga bossing. Ano po? Kasi sa panahon lang po ng ating Pangulong Marcos, merong ganito. Ano po ang sabi diyan sa balita ng News 5, mga kababayan? No? Pilipinas nagtala ng zero media killing noong 2024. Oh, ha? Meron kayong ganyan? Wala. No? Ganyan ba nung panahon ninyo? Hindi. Dahil nung panahon ho nila, mga kababayan, alam nyo na kung sino yung mga tinutukoy natin nung panahon nila. Patayan dito, patayan doon. O, pag ikaw ay hindi kumampi sa kanila, yari ka. No? Parang Michael B. Kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang daming bumabatikos, pero wala. No? Okay lang bumatikos. Kaya lang, wag lang sosobra. Bakit? Kapag ka lumabis o sumobra doon sa inyong mga karapatan, baka umiyak kayo. Sasabihin nyo, ano ba naman yan? Napakabalat sibuyas naman itong mga to. Kinasuhan kami. Oh, di ba? Kagaya ng mga ibang mga vloggers, mga bossing. Babanat, okay, walang problemang bumanat. Kaya lang, yung mga banat nila, puro kasinungalingan na. Wala nang mga katotohanan. O, nakakasuhan tuloy sila. Tapos ano ang isisigaw nila? Nako, ginigipit ang aming karapatan. Ayaw na kaming pagsalitain. Pero, sa panahon ng Pangulong Bongbong Marcos, magandang balita ho yan, ano? Buong 2024, walang personalidad na galing po sa media ang namatay. Hindi ko lang nakuha yung yung mismong numero nung doon sa 20,000 to 30,000 na namatay doon sa EJK, mga bossing, no? Hindi ko lang nakuha kung ilan yung naitala na media personality, mga bossing, ang sinawing palad nung panahon nila. Pero, kung hindi ako nagkakamali, nasa 60. Jordan G, nandiyan ka naman sa comment section. Pakipasa mo nga sa akin kung ilang media personality yung namatay nung panahon ng dating Pangulong Duterte. Yung patokhang-tokhang ho sila. Ito maganda, mga boss. Diba? Sabi ni Rowel, Parkirabaw, maputla ka na, boss. Baka nasobrahan ka na sa suka. Mamaya natin pag-uusapan yung Team Suka, kakaligo ko lang. Siyempre kapag kakaharap ako sa inyo, maliligo muna ako bago ko humarap sa inyo para pogi. Pag pinagkumpara nyo po talaga itong dalawang administrasyon, mga kababayan, mas lumalabas po na talagang puro patayan, doon sa kabilang kampo. Panay ganun lang. Pinatay! Tinegi! Nang laban! Biruin nyo po yan. Ang layo po ng pagkakaiba ng dalawa. Ang layo po ng pamamahala ni Pangulong Bongbong Marcos versus doon sa ipinagmamalaki ng mga DDS na pamamahala ng dating Pangulong Duterte. Kung maalala nyo, mga bossing, sinawing palad po, si Justice for Percy Lapid. At isa nga sa mga sinasabi na tumegi dyan, sila, di umano, mga kababayan. Hanggang ngayon po, kailangan pang isolve yan. Hanggang ngayon po, iniimbestigahan pa din po yan, mga kababayan. Pero, yan po ang ating magandang balita sa araw na ito, mga bossing, Yan po ang ating pag-uusapan ngayong araw. Yung walang namatay na media personality sa panahon ng 2024 under Marcos administration. Ano yung sinasabi nilang ginigipit o nanggigipit o magma-martial law?
ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Eh bakit ganyan? No? May mga bumabatikos naman, eh wala namang natetegi. Wala namang namamatay, di ba? Sabi ni Obi Gaban, Boss Amo, shoutout po sa mga team suka. mga pinabili ng suka. Ano kaya yung pabili sa kanila? Paumbong? O yung mga dato puti lang? Mamaya pag-usapan natin yan. Ano? Mamaya natin sila pag-usapan. Dumako muna tayo doon sa susunod natin topic. Pero mga bossing, under po nung 20 to 30,000 na katao na mga nangamatay ho nung EJK, eh madami pong personalidad ng media ang pasok doon sa bilang na yun. Okay ho? O anyway, puntahan ho natin si Bato. Ay, si Bato Pikon. Ano? O eto, speaking of suka. Ano? Speaking of, nasaling na naman po ang puso. Ang pusong mamon ni Bato de la Rosa, mga boss. Nag-uumiyak na naman po. O game, pakinggan nyo ho mga bossing Chief Amo, sir. Go. Yan. Kasi po, mga kababayan, ang ating Pangulo, rektahan na sinasabi na Happy Valentine's daw, sabi ni Kian. Oh, hi Sir Mike. Happy Valentine's Day po. Salamat. Happy Valentine's sa lahat ng nandito, sa 400 na nanonood. Oh. Si Bato, mga bossing, umiiyak. Ano? Okay lang daw po sa kanya. At proud daw po si Bato de la Rosa na namarkahan ng dugong kriminal yung kanyang kamay sa pamamagitan ng Oplan Tokhang ho nila, mga boss. Which is, rektahan pong sinabi ng ating Pangulo. Dito po sa aming mga kandidato, dito po sa aming mga tumatakbong senador, wala pong bahid ng dugo ang kamay galing sa Tokhang. Ngayon, sa pool, si Tobats, mga bossing. Oh, pakinggan nyo ho. Ang kandidato daw ng kabila ay may bahid ng dugo ang kamay. Oh. Dahil sa tukhang. Oh, edi siya yun. Di ba? Eh, siya naman ang nangunguna dyan sa Tokhang-Tokhang na yan eh. Di ba? Oh. Wala mang ibang involved yan sa tukhang kundi ako. Oh, ikaw naman talaga. Sige nga, ipagtanggol mo yung sarili mo. Di ba? Kaya, with all due respect, sasagutin ko lang po. Yan. Alam po ninyo mga kaibigan, kung yung aking mga kamay Oh. ay may bahid ng dugo, hindi ko po yan ikinakakahiya. Oh, okay lang pala sa kanya. Hindi nakakahiya yun. Ano po? Eh, paano naman mga boss?